ko kay Papi na medyo maliit yung bahay mo, kaya kailangan maging mautak tayo sa paggamit ng space. Hanggang third floor yung bahay na yon, pero pataas kasi siya eh. So ang sabi ko, ganito mangyayari dyan. Alam ko, gustong-gusto mo yung kusina, may pa-center table, center island table ka dyan, etc. No, tanggalin na yan. Kailangan naaayon sa bata. So nilinis ko kaagad yung dirty kitchen nila, Papi. Grabe, pagod na pagod ako, as in talagang linis ako ng linis noon. Kasi nga, andito yung pagkain, andito yung sa aso. So ilabas natin ang table. Ilagay natin doon kasi hindi naman kayo palaging kumakain, like literal na palagi nakaupo sa dining table. Saglit lang pagkakain kayo. So, hindi siya kailangan na nasa sala area. So, doon natin siya ilagay. Tapos, yung dining area, ibaba lahat ng laruan. Dito na yung mga bata, para yung tatakbuhan nila, medyo malaki-laki. Hindi yung kulong sila sa kwarto. Nilalagay sila ng playroom na pagkaliit-liit at ang dami nila, nasusuffocate sila. At bukod doon, sabi ko kay Papi at kay Harvey, dito ang decision ko na ilalagay ang parang laruan nila, ang mga playpen nila. Bumuli na lang kayo ng parang kulungan kinesyo, ganyan, para sa safety kasi nga may mga glasses. Kasi, ang mga kasambahay ay makakatulong sa pagtingin sa mga bata. Tagus kasi agad yun, makikita mo na pag luto doon at isasisipat ng mga kasambahay or helpers, yung mga bata, pag sobrang atatain, naiihi, maliligo yung mga yaya. Eh kasi ang mga kasambahay, hindi naman yung tatambay sa taas, sa playroom o sa kwarto ng mga bata. So it makes sense na doon silang lahat para mas maraming titingin, hindi yung kulang na kulang sa tao. Kasi umalis na naman yung kasambahay ni Papi, tapos yung yaya, kaya siya yung problema sa anak, sa pamilya, alam niyo na, kanya-kanyang drama ng buhay. After noon, pumunta kami sa may playroom. At sabi ko kay Papi, pwede mo ibaba dito si Hybe. Kaso sinabi niya na natatakot siya na ihalo pa si Hybe kasi nga nagka-pneumonia na. Eh sakitin yung mga anak ni Papi. So ang ginawa ko, okay, tama si Papi. Bakit hindi na lang ako ang maglagay ng aking mga pangtrabaho, office area sa second floor para nakikita ko din yung mga bata. Okay, perfect yan, perfect yan. Ilagay ang mga gamit dyan, ng mga pinapadala sa'yo ng mga TikTok shop, ng mga items, na yellow basket mo, na videohan mo. Ilagay lahat dito at nilinis ko talaga. Okay, dito na yung kwarto nyo na kung saan kayong tatrabaho. So, nice namin yun. Tamang linis kami. Tamang hakot kami ng mga gamit. As in talagang, isku tayo pakipass forward. O, diba? Paguran yan, babe. Madaling araw na yan. Basta puro akyat baba talaga yung nangyayari. Para kami mga robot, pag ganon. Dumating na sa point na ng mga 1 a.m. na, pa 2 a.m. sabi ko, pagising mo na yung mga ibang kasambahay ko sa bahay, sunduin mo na. Kasi hindi ko na kinakain ng ako lang mag-isa. At saka yung ibang nakakasama doon nila Harvey na ibang tumutulong din sa amin sa pag-renovate ng bahay. So, talagang stressan talaga to. Stressan to. Ilaban na natin to kasi si Papi kailangan talaga niya ng peace of mind. Kapag ikaw ay pinopostpartum, kapag ikaw ay isang nanay, kailangan maayos ang lugar mo. Kasi kung hindi, magulo utak mo. Kaya, umakit na rin ako. Isinagad ko na hanggang sa third floor, sa room ng Team Happy, ni Harvey at ni Papi. Ay, nako, hindi ka arte sa akin, Harvey. Yung kama na yan, alam nyo, napakasikip ng kwarto nyo, tanggalin na. Kasi kami nga ni Jowa, alam nyo ba na kami nga ni Jowa ay nasa lapag na lang ulit? Napakaganda ng aming kama sa furniture deals. Ang problema namin, pero kami baby na gusto laging nakatambay sa kwarto namin, tumatabi sa amin, at pwedeng one day, ay matabing matulog sa amin yan. So sabi ko, Papi, dahil mong anak na gusto laging tumatabi sa hindi ka natakot na baka malaglag, sa sikip-sikip pa dito. Una, tanggalin yung mga computer, yung mga ibang trabahuhan ni Papi, ibaba yan. Tapos nung nakita ko pa yung black na upuan, sabi ko, ay Harvey, hindi yan pa may 4 na anak. Hindi yan para sa bahay na to. Tanggalin. Kahit favorite mo, wala akong pake. So nasettle na, nilinis din namin yung kwarto nila. So ngayon, makakahiga na sila na maayos at nabalitaan ko na inakit pa nila yung isang sofa at napakasaya nila kasi napakahaba na ng space nila. Kaya nilang magkakatabi, buong pamilya nila. Which is sobrang okay. Sobrang aliwalas na kasi makakatakbo na yung mga bata at may peace of mind si Papi kasi hindi pagising mo, andyan yung trabaho mo sa harap mo. Di ba? Sino ba may gusto ng gano'n na pagising mo, andyan agad yung trabaho mo sa harap mo? Wala, day. Pagpahingahan. Pagtrabahuhan. Hanggat maaari bigyan mo ng division kahit kortina lang kung wala kang perang pang another room. Kailangan may ganun. At ito sinabi ko to kay Papi. At sasabihin ko to sa lahat ng mga masisipag na mga tao sa buong mundo. Kapag pakiramdam nyo, napapagod kayo, magpahinga kayo. At kapag nagpahinga kayo, huwag kayong makokonsensya na parang pakiramdam nyo na nasayang ang oras ninyo. Hindi po sayang ang oras ng pagpapahinga. Dahil ang pagpapahinga ay kasama sa proseso. Hindi mo magagawa ang mga bagay-bagay na maayos and at your best kung wala ka pong tamang pahinga at tamang tulog. So uulitin ko, kasama po sa proseso ng pagiging the best version mo ang pagpapahinga. Kaya wag na wag kang magigilty na para kang tamad at gusto mong matulog today. Okay? Basta ganun yung nangyari and yun, nakikita ko na kahit hindi ko na sobrang fully potential ko na maayos ko talaga lahat kasi tulog na din yung mga bata, eh okay na ako dun. Basta alam na ni Papi kung saan dapat. Ito dapat yan, dito dapat yan, dito dapat yan. Alam na ako.